Hello po ulit mga kapatid. Isang pinagpalang umaga na naman po sa ating lahat. Tayo po ay muling mag-aaral, makikinig, magbabasa ng salita ng ating Diyos. Pero mananalangin po muna tayo. At para gabayan ulit tayo, samahan, proteksyonan, turuan ng ating Diyos. Magsiyuko po tayo. Ama namin na nasa langit, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming Diyos na banal, muli kami nagpapasalamat at nagpupuri sa iyo. Salamat sa isang pagkakataon na naman, Ama, ay pinagkaloob mo sa amin para makinig na naman, mag-aral ng iyong mga sasabihin, ng iyong mga salitang makapangyarihan, Lord. Salamat, Lord, at pinagsama-sama mo na naman kami. Lord, muli mo po kami samahan, turuan at gabayan, Lord, para talagang maintindihan namin ito, Lord, at para maisabuhin namin ang iyong mga salita. Samahan mo rin po ako, turuan at gabayan, Lord, para lahat ng aking sasabihin ay galing lamang po sa iyong salita. Ama, maraming salamat dahil naniniwala po ako, naniniwala kami, nakasama ka na naman namin sa pag-aaral na ito, Lord, dahil ang iyong salita ay ikaw mismo, Lord, at ang salita ay buhay. Salamat po, Lord. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit. Muli ka namin pinupuri, pinasasalamatan sa iyo lang, Lord, ang pinakamataas na papuri at pagsamba sa tanging pangalan na aming Panginoong Hesus na aming tagapagligtas. Lahat tayo ay magsabi ng Amen and Amen. At ito po ang aking channel. Hello po ulit. Ulitin ko lang mga kapatid, isang pinagpalang umaga po sa ating lahat mga kapatid. Bago po ulit ako mag-umpisa ng aking sharing ngayong umagang ito, anyayahan ko lang po yung mga bago dyan sa aking channel. Huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe, paki-like and share niyo po ang aking mga video at paki-click din po ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago at iba ko pang i-upload. Salamat po mga kapatid, salamat. Mga kapatid, nandito pa rin po ako sa Exodus, pero nasa chapter 6 na po yung aking isi-share sa inyo ngayong umaga nito. Napakarami nating natutunan, nalaman sa pagbabasa sa ating pag-share ng Exodus, na yung encounter ni Moses sa ating Diyos. Inutusan siya na ilabas ang mga Israelita at napakarami niyang katanungan sa ating Diyos. May mga doubt, may mga paano po ang gagawin ko, ano pong sasabihin ko, hanggang sa nagalit nga po ang ating Diyos sa kanya, kaya isinama ang kapatid niyang si Aaron, po mga kapatid. At ngayon dito nga po, sa daming question ni Moses, anong sasabihin ko? Sino po kayo? Ano pong pangalan nyo? Maniniwala po ba kaya sila sa akin? Susunod po ba sila? O paano po ang paraon? Ano pong sasabihin ko? Ganyan. Marami siyang ganong katanungan. At dito nga po, sa chapter 6 ng Exodus, dito po ako dinala ng aking devotion sa verse 1 hanggang 3 ang aking isi-share po sa inyo ngayong umagang ito. Mag-umpisa na po tayo. Sabi po dito sa verse 2, sinabi pa ng Diyos kay Moses, ako ang Panginoon. Nagpakita ako kina Abraham, Isaac at Jacob bilang makapangyarihang Diyos. Pero hindi ko ipinakilala sa kanila ang pangalan kong Panginoon. Sabi po dito sa English, sa NLT version mga kapatid. And God said to Moses, I am Yahweh, the Lord. I appeared to Abraham, to Isaac, and to Jacob as El Shaddai, God Almighty, but did not reveal my name, Yahweh, to them. Salamat sa salita ng ating Diyos.
Dito, no, pagpapahayag ng Diyos sa kanyang pangalang Yahweh. Kay Moses, sinabi niya yun na siya si Yahweh, yan ang pangalan niya. Pagpapakilala sa mas malalim na relasyon sa mga taga-Israelita, pagpapakilala sa mga Israelito, no? Nagpapakilala noon ng Diyos, nagpakilala ang Diyos noon kay Abraham, Isaac at Jacob bilang El Shaddai o yung God Almighty. Pero hindi nagpakilala ang Diyos na lubusan sa kanila na siya si Yahweh, no? Ito nga yung pagpapakilala noon kilala natin si Abraham, Isaac at Jacob, ano? Sa pangalan, no? Bilang makapangyarihan at kasapatan. Ito yung ibig sabihin niya, yung ibig sabihin nung yung God Almighty, yung El Shaddai na sinasabi, ito po yung ibig sabihin niya, no? Yung makapangyarihang Diyos at yung kasapatan ng Diyos sa atin. Siya ay makapangyarihan, kaya niyang gawin lahat. Kaya niyang baguhin, kaya niyang ayusin kung ano man yung mga problema, kung ano man yung pangangailangan natin, kaya niyang ibigay kaagad, kagaya ng ginawa niya sa mga Israelita, mga kapatid. Yung kasapatan, siya lang, sambahin lang natin siya, sapat na ang ating buhay. Sapat na ang lahat sa atin, mga kapatid. Yun ang pagpapakilala ng Diyos sa mga Israelita. At dito nga kay Moses, sinabi niya na siya si Yahweh. Ibig sabihin, sabi rito, pangalan kong Panginoon. Panginoon, Lord, Yahweh. Ito yung mas matinding relationship at matinding kasunduan mula sa Diyos kesa noon. Nagpakilala siya, nagbigay na rin siya ng kasunduan, pero ito ang pagpapakilala niya. Yung mas matinding relationship sa Kanya. Yung mas matinding kasunduan ang gusto niyang maging relationship nila. Yung kasunduan na talagang hindi yung hindi yung kasunduan na may kasunduan kami pero sa Kanya lang. Gusto ng Diyos yung kasunduan totoo, yung matinding kasunduan ang gusto niyang iparating, na may kasunduan tayo kaya tutuparin ko. Ayan ang gusto. Ulitin ko lang mga kapatid, yung pagpapakilala ng Diyos kay Moses bilang Yahweh, yun nga yung intimate relationship, no? At yung kasunduan, matinding kasunduan ng mga taga-Israel sa Diyos, no? Hindi yung kasunduan na baliwala lang, hindi yung kasunduan sa mga tao. Kasi pag sinabi ni Lord na itong kasunduan ko, ito talaga yun. Ito talaga yung gusto niyang mangyari. Ito talaga yung gagawin. Kung ano yung kasunduan ko sa inyo ngayon, ito na, gagawin ko na. So na dapat pinapakinggan ng mga tao at pinaniniwalaan kung ano yung kasunduan ng Diyos at sa mga tao, mga kapatid. Panginoon bilang Yahweh, gusto ni Lord na magkaroon din tayo. Kaya niya ito sinasabi ngayon sa atin. Kung noon nagbigay na siya, nagpakilala siya sa mga Israelita na siya si Yahweh. At ngayon sa atin siya nagsasabi, sa atin siya nagpapakilala na bilang Yahweh. Ito rin ang sinasabi ng Diyos sa atin at ito rin ang pagpapakilala ng Diyos sa atin bilang Panginoon, bilang Yahweh. Gusto ni Lord na magkaroon din tayo ng intimate, no, o intimacy and covenantal relationship sa Kanya. Yun ang gustong ma-establish ng Diyos sa mga Israelita. Kaya pinaalam niya na siya si Yahweh at ito rin ang gustong mangyari at ipaalam sa atin ni Lord ngayon mismo, mga kapatid. Kaya sinasabi niya sa atin ngayon na siya si Yahweh. Lord, the all of the earth, no? Lord, the all of the earth, Lord of lords, ang pagpapakilala ng ating Diyos sa atin, yung matinding relationship, mga kapatid. Gusto niya yung intimacy ng relationship natin. Gusto niya yung covenant din. Kung ano yung covenant, kung ano yung kasunduan nila ng Israel, yun din ang gusto niyang ma-establish sa ating mga buhay, sa ating lahat ng mga tao dito sa mundo. Magkaroon ng intimate relationship sa Kanya.
yung talagang intimate, yung matinding relationship sa Kanya. Hindi yung pag may kailangan lang, kapag may problema lang, saka lang tayo lalapit sa Diyos. Kapag ka nasasaktan ng matindi, saka tayo magpipray. Kapag ka talagang hindi na kaya yung sitwasyon, may matinding pinagdadaanan, saka tayo lalapit sa Diyos. Hindi yan ang gusto niyang mangyari. Hindi yan yung sinasabi niyang, hindi yan yung pagpapakilala niya bilang Yahweh. Gusto niya intimate relationship. May malalim na relasyon sa ating Diyos. May problema man o wala, lalapit ka. Lalapit tayo. May pagpapala man o yung sinasabi konti o wala, imposible. Lagi may pagpapala ang ating Diyos sa atin. Kaya kailangan meron tayong intimate relationship sa Kanya. Kasi yung paggising lang natin, di ba? Biyaya galing sa Diyos. Yung may nainom ka lang na isang basong tubig, biyaya galing sa ating Diyos. Paano pa kaya yung masarap na pagkain mo everyday? Hindi ba yan biyaya para sa'yo? Yung kalakasan mo, nakapagtrabaho, nakauwi ng safe, hindi ba yan pagpapala mula sa Diyos? Kaya yun ang sinasabi ng Diyos sa atin, yung intimate relationship sa Kanya. Lahat ipagpapasalamat natin sa Kanya. Lahat sasabihin natin, lahat ikukwento natin sa Kanya. Yun ang intimate relationship, hindi yung binabaliwala natin. Hindi yung wala lang, may natanggap, eto lang. Di ba po? Gusto ng Diyos, lahat sasabihin natin, ikukwento, ipagpapasalamat. Lahat ihingin natin, mga kapatid, yan ang gusto ni Lord na gawin natin. Hihingi. Kahit pa sabihin mo, tsinelas lang yan, medyas lang yan, panyo lang yan, o gulay lang yan. Hindi po yan lang. Lahat yan ay mahalaga. Lahat yan ay galing sa Diyos. Kaya pwede nating hingin yan. Kayang ibigay lahat ng Diyos yan. Gaano man kaliit, gaano man kalaki, ibibigay yan ng Diyos. Magtiwala lang tayo sa Kanya. Yan ang gustong relationship ng ating Diyos sa Kanya. Every minute, every hour ng ating buhay, magpapasalamat tayo, kakausapin natin siya, hihingi tayo ng guidance, ng protection sa ating sarili, sa ating mga mahal sa buhay, at para sa ating mga kapatid sa pananampalataya. Yan ang gusto ng Diyos. Magpasalamat tayo palagi. Kausapin natin siya. Magbasa tayo palagi ng salita ng ating Diyos. Yan ang gusto ng Diyos sa atin. Magbasa para kinakausap natin siya. At kinakausap din niya tayo. Mananalangin, tayo naman yung kakausap sa Kanya, mga kapatid. At sabi nga dito sa verse 1, kaya po yung chapter kanina na sinabi ko na aking devotion 1 to 3, pero nagbasa po ako doon sa 2 and 3. Ito po siya, yung verse 1. Sinabi ng Panginoon kay Moses, makikita mo ngayon kung ano ang gagawin ko sa Paraon dahil sa kapangyarihan ko. Papayagan niyang umalis kayo sa bayan niya. Itataboy pa nga niya kayo. Sinasabi pa ng Diyos kay Moses, ako ang Panginoon. Ibig sabihin, pakikita ko sa yung kapangyarihan ko kasi ako ang Panginoon. Ako si Yahweh. Papayagan na kayong lumabas dyan sa Egypt, sa Ehipto. Itataboy pa nga niya kayo dahil ako ang Panginoon. Ako si Yahweh. At yan din ang sinasabi ng Diyos sa atin, mga kapatid. Nagpapakilala, sinasabi ng Diyos ang kanyang pangalan ngayon. Kaya magtiwala tayo. Makikita natin ang kanyang kapangyarihan kung maniniwala tayo, kung sasampalataya tayo, kung aasa tayo sa Kanya, at makikita natin kung gaano siya kamakapangyarihan, kung gaano siya kabuti, kung gaano niya kamahal ang mga taong nagtitiwala, umaasa, sumasampalataya, sumusunod at tapat sa Kanya. Gagawin niya ang lahat, mga kapatid. Maniwala lang tayo. May problema ka ngayon, bigay mo kay Lord, magtiwala ka, asahan mo, aayusin. Gagawin ng Diyos ang kanyang pangako sa ating mga buhay. Aayusin niya lahat, mga kapatid. May pangangailangan ka, lapit mo kay Lord, bibigay niya sa'yo. May sakit ka, sabihin mo kay Lord, pagagalingin ka niya. Kasi makapangyarihan siya eh. Kasi nga gusto niya
yung intimate relationship nyo. Maayos, tama, malalim talaga. Yun ang gusto niya kasi meron tayong kasunduan. Meron din tayong kasunduan sa Diyos na magiging tapat tayo sa Kanya, susunod tayo, at meron din siyang pangako na ibibigay sa atin. Yun nga lang, kailangan natin tuklasin ano ba yung pangako ng Diyos sa akin. At pag nalaman mo yan, ipanalangin mo sa Kanya, i-claim mo na ibibigay sa iyo ng Diyos yan, at sigurado yung covenantal na sinasabi niya, yung kasunduan mo ay gagawin niya. Dahil mabuti ang Diyos, dahil tapat ang Diyos. Nung hindi maiksi ang kamay ng Diyos, kayang-kaya niya tayong abutin. Kayang-kaya niya tayong tapikin. Anak, eto na. Eto na ang pangako ko sa iyo. Aasa tayo. Naniniwala tayo sa ating Diyos. Dahil ang Diyos ay tapat sa kanyang mga salita. Ang Diyos ay tapat sa kanyang mga pangako at sure, ibibigay niya ito sa akin, sa inyo, at sa ating lahat, mga kapatid. Lahat ng kanyang pangako. Kaya panghawakan natin, ang Diyos ay Panginoon. Ang pangalan niya ay Yahweh. Salamat sa salita ng ating Diyos na ating napakinggan at napag-aralan na naman ngayong umagang ito. Napakahalaga na naman nito, mga kapatid. Kaya kailangan ma-share natin ito sa ating mga mahal sa buhay at ibang tao. Basahin nyo rin ito. Exodus chapter, mga kapatid? Exodus chapter 6 verse 1 to 3 po. Basahin nyo na ito ng buo para malaman natin ang lahat, mga kapatid. Salamat ulit sa ating Diyos sa pagkausap niya sa atin ngayong umagang ito. Tinuruan niya tayo, sinabihan, binilinan. Kaya dapat natin itong isabuhay. Mga kapatid, muli tayong mananalangin, muli natin ipagpapasalamat ang umagang pinagpala ng Diyos dahil sa kanyang mga salita. Magsiyo po tayo. Yes, Lord, Father God in heaven, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Muli kami nagpapasalamat at nagpupuri sa iyo. Napakabuti mo, aming Panginoon. Mapagmahal ka talaga, aming Diyos. Salamat po sa pagpapakilala mo sa amin bilang Yahweh. Salamat po. Salamat po dahil gusto mo magkaroon ng intimate relationship ang lahat ng tao sa iyo. Salamat po. Salamat po dahil mahal mo po kami, dahil mahalaga po kami sa iyo, Lord. Kaya ka nagpakilala sa amin. Dahil ang gusto mo mong kasunduan, Lord. Dahil ito'y gagawin mo na sa mga tapat sa iyo. Makikita na lahat ng tao ang iyong kapangyarihan. Salamat, Lord. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit. Salamat. Salamat sa buhay na maayos dahil po sa inyo. Salamat sa buhay na ligtas dahil sa inyo. Salamat sa buhay na masagana po dahil sa inyo. Salamat sa buhay na kasiyasiya na pangako mo po sa aming lahat. Thank you, Father God. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Nagpapasalamat din ako, Lord God, sa lahat ng pagpapalang pagkakaloob mo sa lahat ng taong tapat sa iyo, sa lahat ng taong nakikinig sa iyo, sa lahat ng taong sumusunod sa iyo. Pagpapalain mo sila. Pagpapalain mo sila, ipagkakalooban lahat ng kanilang pangangailangan. Ganon din sa aming lahat, Lord. Salamat po, Lord, sa pagpapala, sa kalakasan, sa kaligtasan, sa kagalingan ng sakit at karamdaman, sa pag-ayos mo ng bawat pamilya. Salamat po sa kaligtasan ng aming mga mahal sa buhay at mga kapatid sa pananampalataya. Salamat po. Salamat sa iyong salita na araw-araw namin napabasa, napapakinggan at naibabahagi. Salamat po sa pagkakataong ito, Lord God. Salamat po. And I pray na maisabuhay namin ang iyong salita, O Diyos. Maisabuhay namin, panghawakan namin ito, Lord God, habang kami po ay nabubuhay. Maraming salamat sa katagumpayan ng aming gawain ito, Lord God. Salamat sa pagsama mo sa amin. Salamat po. Salamat po. Muli, pinupuri ka namin, pinasasalamatan, sinasamba ka namin. Sa iyo lang po ang pinakamataas na papuri at pagsamba. Sa tanging pangalan na aming Panginoong Hesus, na aming tagapagligtas, lahat tayo ay magsabi ng Amen, Amen, and Amen po. Amen, Amen. Salamat sa ating Diyos. Narinig niya ang ating panalangin at ito'y kanyang tinugon mo. Salamat, Lord. Salamat, Jesus.
Salamat, Holy Spirit. God bless po sa inyong lahat at God bless po sa ating lahat.